ABS-CBN TV Plus at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mula sa bintana ng kaalaman. Magandang hapon, Pilipinas, at welcome po sa ating palatuntunang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ako po si Meli Tenorio at kasama natin siyempre ang ating mga kaibigan sa technical side. Andiyan po si Tess, ang ating EP, at andiyan po si Orly, ang ating pong tech, si Joy Timidan, kasama rin po natin. Okay? So mga kaibigan, inaantabayan na po natin ang ating panauhin si Miss Anne Marie de Chavez. Siya po ay President at CEO po ng isang Japanese Philippines company. Ayan, okay? So mamaya po ay na-traffic daw siya yan sa may Quezon Avenue. So kahit Saturday pala ay talagang hindi po tayo pinagbibigyan. Ano po, ayan, okay? So mga kaibigan, sinasabi ko pa lamang na traffic si Anne-Marie, andito na po siya, alright? So gusto ko lang pong ipakilala sa inyo na si Anne-Marie po ay mahilig po ito mag-alaga ng mga abandoned na mga hayop, specifically po yung mga cats. So ating alamin po, sabi nga ay paano nga ba natin ipinapakita ang ating pagiging tao sa mga pinakamahihina at walang boses na nilalang sa ating paligid. Ang mga hayop na ligaw, ayan, inabandon na at nagugutom sa ating mga kalsada. Okay, so ngayong Sabado po, sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid, isang napaka-espesyal at madamdaming talakayan po ang naghihintay sa atin. Ano po? Samahan niyo kami or samahan niyo po kami sa paghimay ng isang advocacy na hindi lang po basta libangan, kundi isang moral na tungkulin ng buong komunidad. Ayan, okay, ang ganda naman ng suot mo. Ano bang nakasulat yan? The best breed is rescued one. Rescued one. Wow! Talaga naman, ang ganda. Oo nga, masasabi natin. Alam mo, ayan, napapayak tuloy ako. Kasi kagagaling ko lang sa viewing ng aming aso. 20 minutes lang kaming pinagstay doon, para makita namin. Tapos siya ay mag-undergo ng aquamation. Ayun, yung parang hindi fire ang magki-cremate sa kanya, kundi yung water na merong chemical. Anyway, so tapos nakita ko yung iyong t-shirt. Ang ganda. Anyway, mga kaibigan, ito po si Miss Anne, ang atin pong panauhin. Anong pangalan ng iyong company? TYC Trading and Manufacturing Philippines, Inc. Okay. Ayun, nakuha ba yon, Tess? TYC Trading and Manufacturing Inc.
Philippines, Manufacturing Philippines Inc. Okay, siguro bago bago natin simulan ang ating talakayan dito sa mga hayop na ika nga ay iniwan sa daan at inabandon ng mga may-ari, ano bang ginagawa ng TYC? Nag-export kami ng abaca pulp. So, yung abaca fibers na ginagawang niluluto siya into pulp. Pina-export yon para gumawa ng mga iba-ibang like tea bags, meat casings, even yung Japanese yen. Ayun. Oo. Kahit yung Philippine peso dati meron nung hindi pa ito ginawang polymer. Na binag. Oo. Okay. So, maganda itong business na ito. Usually, ano yung materials na ginagamit? Yung abaca fiber. Oo. Yung fiber. Ever since yun. Yes. Pero nagkakaroon tayo ng problem sa abaca, di ba? Anong? Maraming problema noon pa. Siguro hindi pa ako pinanganak, may problema na dyan. Pero okay naman. I mean, hindi kayo nawawala ng raw materials. More or less, may panahon lang na mahirap, may panahon na amply available. Ayun, oo. Pero itong inyo ay hindi seasonal. Ay, hindi. Ano yan eh. All year round. Yan. Oo. Kasi katulad ng currency papers, ang Japan ay laging gumagawa ng bagong papilya. So, hindi pwedeng ngayon lang gagawa. Oo, tama. Oo. Actually, marami namang suppliers yan. Hindi naman. I see. Okay. So, puntahan na natin itong iyong pinagkakaabalahan. Alright. Pero ano ito? Gusto mo bang ituloy yung iyong pagiging CEO at President ng TYC samantalang parang ano tawag mo doon? Parang extracurricular mo ba itong pag-aalaga, pag-feed ng mga rescued animals? Yeah, you do not feed naman the whole day, di ba? Okay. Oo nga. So twice a day yata or once a day pwede na? Yung sa labas talagang once a day ko lang nagagawa. Ayun, oo. Sana nga twice. Ma'am, pakilapit po sa mic. Hindi ako naririnig. Oo. Pakihilam ng konti dyan. Ayan. Okay. Alright. O sige. So, sabi mo hindi naman sa morning fini-feed. lang. Sa morning lang. Oo. You know, Meli, ang maganda, kaya ako, dati naglalakad lang ako every morning. Nag-lose nga ako. Alam mo, pag 4 months ka pala naglakad ng tuloy-tuloy for 1 hour, you can lose 20 pounds. Yes. Oh. So hindi brisk walking kahit na basta't nagwo-walk ka lang gano'n? Brisk walking dapat. Brisk talaga. Wag naman brisk na brisk. Alam mo naman tayo mga senior na. Madapa-dapa tayo diyan. Mahirap na, no? Okay. Pero Ann, paano ka nagsimula rito? Ibig sabihin, maliit ka pa ba? Mahilig ka na talaga sa mga pets? Hindi. Lumaki kasi ako sa isang orphanage. Alright. Na ang nagpapatakbo Franciscan Missionaries of Mary. Okay. So you know naman si Saint Francis, yan ay lover of animals and the environment, not just animals. Even the environment. So siguro na na-inculcate sa amin ng mga madre. Alam mo naman pag pinalalaki ka ng mga magulang mo, marami ka na-inculcate, nakikita mo sa kanila, naririnig mo sa kanila, ganyan. So, siguro na-inculcate ko yon. Pero, yung nung una, may nag-itcha kasi ng pusa sa amin. Huh? Hindi naman ako mahilig sa pusa. Kasi unang-una... buhay na pusa. Siyempre, dapat na. Okay. May may pagka may hika. Okay. Oo. So, pero may nag-itcha, nakakaawa. Hanggang sa dumami na sila, sa bahay pa lang yan. Tapos siguro, yun nga, nakita ko na maganda to yung you wake up in the morning, it gives you a purpose. Okay. Diba? Nakakaawa din kasi sila. Hindi naman nakakalat. Kaya alam mo, matutuwa ka pag umaga. Pag medyo na late ako, nakalabas hindi na sila talaga. mapakali. Oo, tapos tatakbo na sila sa akin. May iba dito sa ibang side. No? Yung ganun ba, natakot sila siguro na walang magpapakain sa kanila. Magugutom sila. Kasi kaya kahit na tinatamad ako na gumising, na bumangon pala, na bumangon. Naisip ko, paano na yung mga anong kakainin nila? Talaga? So, kasi isipin mo na lang kung ikaw. Kung ikaw yon na umaasa ka lang na kumain sa ibibigay sa'yo, hindi ba kawawa ka naman kung aantay ka na aantay tas wala naman dadating. Tama. So yun yung empathy. Yes, So naisip-isip ko, naku, minsan umuulan. Lord,
Huwag mo nang palalakasin ang ulan ha, Oo, kasi kasi- doon ko pakakainin sa, may plates akong dala. Doon ko pinakikain sa ilalim ng mga vehicles. Oh. Kasi para hindi sila nababasa. maulanan, Oo. So, lagi ko yung dinadasal pag yung mukhang andilim sabi ko, Lord, wag mo muna pabagsakin, kawawa naman yung mga ano mo, yung mga pusa mo. Kasi I always consider, you know, one reason also why I do this, yung gratitude ba sa Diyos. Mahilig tayo sa, ako maka-Diyos. Oo nga, pero lagi walang ako, ano. yan, Okay, diba? oo. Lagi ako nagsisimba, lagi ako nag-rosaryo, puro ganon. Pero, cruel ka naman sa, Yes, I mean, oo, sa hayop. yung the least na lang na hindi ka maging cruel. Ayun. Marami akong kilalang ganyan, ha? Religyoso at lahat, pero cruel sila sa animals. Oo, totoo yan. Oo. Totoo. So sabi ko, ito nga yung konkreto na makapagbibigay, makakaganti ka ng utang na loob sa Diyos eh. Kasi ito, kasali sa little ones. Okay, oo. Huwag natin isipin na ang life ay tao lang. Siyempre, Na ang dapat little mga- ones ay yung mga maliliit at yung mga nangangailangan. Kasama sa little ones, yung wala talaga, yung nangangailangan pa rin ng mga pusa, mga aso, na wala talagang mag-aasikaso sa kanila, wala magbibigay. Ayun, oo nga. Kasi likha ng Diyos yan eh. Alam mo, tama. Meli, isa pang ano eh. Yung minsan, yung marami kasi akong kilala, yung parang napepeste sila sa pusa. Oo nga. Oo. Totoo. Napepeste sila. Oo. Doon nga sa village namin, may nakagat. Oh. Hindi ko alam kung paano siya nakagat. Oo. Pero sabi ko, ang Baka pusa, napakan. either natapakan mo o Oo. sinipa mo. Oo. Pero pag ako nakatapak sa kanila, hindi ako kakagatin. Eh, kasi kilala ka Alam na. nila kasi Oo. na hindi ka kaaway, no? So hindi sila na-insecure. Ngayon, gusto nila ipabarangay. Laging Ang ganon. alin, ipababarangay yung pusa? Yes. Pahuhuli sa barangay. Okay, naku naman. Okay, ganito kasi yan. Oo. Sabi nung vet, meron daw ordinance na kapag nahuli nila yung hayop kay aso kay pusa na stray, pag nahuli nila yan, after 5 days na wala magke-claim, Oo. Pwede nila- i-euthanize. Okay. Sino magke-claim? Oo, Wala nga wala may-ari na eh. oo, So tama. bakit sino magke-claim? So kaya nga ang pinaglalaban ko ganito. Pwede lang ninyo sabihin yung mercy killing, euthanasia is mercy killing. If it will be good for the animals. Oo. They have a right. Papatayin mo eh. They have a right to live. Oo. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, hindi ikaw ang pwedeng Tama. bumawi niyan. Oo. Ngayon, kung may batas, is because they are afraid na maraming makakagat or whatever. Pero maraming pwedeng gawin ang government. Yes, oo. Alam mo yung Philippines, kaya nga iniisip ko ang Philippines, ang layo pa natin. Ang layo naman natin. Di ba? Oo nga. Yung- Kung ikukumpara natin sila kasi sa ibang bansa, malayo talaga tayo. Pero okay, itong iyong ginagawa sa inyong village, wala bang isa na member ng board halimbawa na tumutulong sa iyo para ika nga ma-solve yung problem na hindi dumami yung pusa at hindi mo papatayin? Ako lang yung member ng board na chair ng committee. Oo. Alam mo, may maganda nga kaming ginawang committee. Okay. Animal Welfare Committee. Tapos O, ikaw diba? lang nagtatrabaho. Kasi wala naman ako member. Yung isang member ko, Okay, oo. nag-migrate na sa US. Oh, I Ang see. kainaman lang, they did not sell their house and they have a caretaker who takes care of all their strays. Kasi strays lahat si Rhea, no? Tuwan-tuwa ako doon kasi talagang alaga niya lahat ng strays. oo. Kaya nagtutulungan kami, minasagasaan, kailangan ipagamot. Nagtutulungan kami, naghahanap din siya ng ibang donors kasi magastos magpagamot. Tama, oo. Nasa akin yung nasagasaan, ganong kaliit, Oo. nasagasaan. So ngayon okay na siya. Nakakalakad. Kasi yung bones niya parang nag-heal. Okay, Oo, oo, bata kasi pa kasi. tinulungan. Oo. Pero yung basta sa akin, Meli, hindi tayo ang nagbibigay ng buhay. So hindi tayo ang dapat kumitil. So ang ating responsibility ay paunlakan ng buhay. Paano, ano ba mga problema? Kasi baka makakagat, mare-rabies. So, yung government, actually, yung city government Las Piñas, merong libreng anti-rabies. Oh.
Talaga? Kanya Oo nga, lang, oo. kanya lang, more o siya for the people eh. For the benefit of the Oo, people. Kasi oo. pag nakagat, marirape. Oo. It is not so much because they don't want the animals to have rabies. Di ba? Oo. Di ba? Oo. I mean, let's So, face it, that's a reality. Mm-mm. Yung ganun ba, sana meron silang libreng pakapon. Kaso dadalhin mo Ayun, oo. sa isang lugar, Oo. doon sila ikakapon. Mm-mm. Marami na kami, yung lahat ng meron kami ngayong 11, we used to have 12, namatay yung isa ng isa araw. Marami na kaming pinakapon, magastos kasi magpakapon. Magastos. Di ba Meron- libre yun? Kung dadalhin nga sa kanila. Ngayon, itong libre. Mm-mm. Kaya yan libre, wala nang mga blood test yan. So, hindi mo alam kung yung ikakapon ay magsasurvive o Tama, hindi. Kasi oo, importante yung oo, blood test. oo. Malaman mo kung Oo. may kahinaan sa certain part ng body, baka hindi pwede, hindi kayanin, ganyan. Wala na yon, kaya libre. Oo, kasi mamatay ka man dyan o hindi, okay lang. Yan eh. Yan yon. Yung you don't care. Oo, basta ginawa namin ng aming dapat gawin. Hindi eh. Oo. Hindi nga dapat gawin, hindi nga ginawa, no? Yung ganon. So, yung dapat yung pag-neuter, no? Mm-mm. Yan sana yung kung libre, yung maayos. Pero 'di ba dapat ang isang ang mga LGUs ba hindi tumutulong sa ganyan? Yun nga, yung free vaccine ng Oo, pero yung free anti-rabies. vaccine nila magastos din, sabi mo. Hindi naman. Okay. Free eh. Free. Alright, oo. As a vaccine, free. Yes. Pero yung pag-neuter, yun ang... Hindi. Merong free, pero Okay. you have to bring. Bring them Oo. to... Katulad ko, nakakatawa nga. Meron isa akong sa dulo ng aming street, may community, as in 6 sila. Okay. Di gusto ko dalhin sa free vaccine. Oo. Nilagay ko sila lahat sa isang cage. Okay. Tapos gumamit ako ng trolley. Dinala ko sila. Buti na lang kamo, may vet na homeowner. Okay, oo. Pumayag siya na magpunta sa bahay. Pagkatapos nung anti-rabies, doon niya in-injection sa bahay yung although pricey, pero you know, if you think of the graces that you receive each day, Tama, oo. hindi matutumbasan. Ayun, oo. Okay, Anne-Marie, gusto kong, kasi kung ganyan na, siyempre parang hindi mo na yan pwedeng iwanan itong iyong nasimulan, di ba? Pero ikaw ay nag-iisa, pwede ka bang isip halimbawa na magtayo ka ng foundation para sa mga stray animals? Hindi kasi simple ang pagtayo ng foundation, Meli. Okay. Like, you should have the funds always available. Itong t-shirt na suot ko, binibili ko to doon sa isang yung rescue. Okay. Animal rescue. They have to sell t-shirts, cups, bags para ma-sustain. But that is another work, Yes, no? Aside from taking care of animals, bringing to vets, mga ganyan. Hindi biro eh. Oo. It has to be sustainable on its own. Okay. Pero ikaw kasi, gastos mo lahat eh. Siyempre nakakapagod din yan. Kung Hindi rin, hindi. Hindi. Okay. So, Sabi ko nga, Meli, kasi if you count the blessings that you alright. receive from your childhood up to ngayon, I'm 72 now. Sobra-sobra yun. Ayun, oo. Katuting lang yung binibigay ko ngayon. Okay. Katuting lang. Alright. Pero para mapagaang naman ng konti ang iyong ginagawa, kahit paano, hindi ka ba pwedeng lumapit halimbawa sa isang mayaman, maawain na tao na mahilig din sa maliliit na na creation ng ating Panginoon para kahit paano mag-survive itong iyong ginagawa. Kasi alright, sabihin na natin, you can afford. Pero siyempre yung mapapagod ka rin eventually Paano kung walang magte-take care after na? Oo. Di ba? Yeah, I always think of that. Pero sabi ko nga, yan sana maging maging talagang project. We have the Animal Welfare Committee, but we're not really into it except yung anti-rabies na yan. Oo. na kaano naman namin si City Hall. Oo. Naghahanap ako talaga pag nung maglibreng bakuna. Tinitingnan ko yung mga dumarating. Meron talaga naman doon na talagang nag-aalaga ng stray. Pero siguro we have to
we have to come together to think of how to do something. Kasi Meli, kung ang bawat bahay lang, meron talagang mga ligaw na pusa dyan, ano ba naman yung sa umaga maglagay ka ng pagkain, kunin kahit mo sa ulit. labas, yun, okay. Oo, ang iniiwan lang namin sa labas, tubig. Kasi they have to drink, lalo na ngayon ang init-init. No? So, kaya nga sabi ko nga nung may meeting kami kasi sa board, sabi ko, you just put yourself in the shoes of the cats. Put yourself ikaw, in their, yes, you think of yourself in their place. How would you feel? Yes, Gusto ba ninyo na kapag wala nang mag-aalaga sa inyo, magpapakain, euthanize lang kayo? Oo nga. Alam mo. I mean, it's always that. It is always empathy. It is empathy. Dapat, oo. Kung gusto mong ma-develop ang compassion, empathy ka muna. Yun, tama. Oo. And then when you practice that, it will be easier to be compassionate. Okay. But it's not enough to be compassionate. You really have to do something. Ay, nakakaawa. Hanggang nakakaawa lang. Hindi pwedeng nakakaawa tapos wala ka namang gagawin para maibsan yung yung pagiging kawawa, no? So, yung ganun ba? Pero sabi ko nga, lalo na yung maraming pera. Oo, dapat Ano ba sila? naman yung magsoli ka ng kahit konti lang naman pinasosoli sa'yo. Tingnan mo yung Ayala Malls, napansin mo yan? Yes, marami. Meron silang advocacy ganyan. May mga pusa na nakalat sa malls na talagang Araneta Center din. Tapos meron silang mga feeding time. Pero it seems that they are doing it with pause. Saka yung isa Kara ba yun? So, ibig sabihin, meron silang collaborate. May collaboration sila. So, ikaw dapat din, hindi ba pwede maghanap ka ng Masyado collaborate? Yung mga pang- Japanese. Oo, masyado pang maaga kasi. Okay. Gusto ko lang, kasi to kailangan kasi i-organize to. Sa ngayon, parang backyard business. Oo nga, parang backyard, no? Oo. Okay, sige. Babalikan natin yan, mga kaibigan. Magbi-break po tayo at magbabalik po tayo after. Sandali po lamang. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Hindi ko na konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat. Ang ating oras ay 3:32 na po, mga kaibigan, ng hapon. At bukas po ay Father's Day. So, advance happy Father's Day po sa inyo lahat, lalong-lalo na po yung mga tatay na ika nga marunong po sa buhay, mahal na mahal ng mga anak at ng asawa. At yung gusto pa rin maging tatay, kahit na wala pa siyang anak ngayon. Okay, so kasama pa rin po natin mga kaibigan si Anne-Marie de Chavez, ang ating pong panauhin President CEO po ng TYC Trading and Manufacturing Philippines Incorporated. Okay. So, pwede mo bang sagutin itong maibibigay mong tips ang time management sa mga may work or may mga business at the same time ay pet lover? Hindi ko kasi sabi ko nga 'di ba sa morning ko yung ginagawa. Okay. So before I start the day that way. So anyway, it's part also of, like, pag nakita mo ako, matatawa ka. Kasi pag kumakain na yung mga cats, nag-exercise na ako mag-isa. Really? Dinadaanan nila ako, ba't di ka sumali doon sa Zumba group? Ay, hindi, tama na dito. Yung mga pusa nanonood sa akin. Sa'yo. Talaga. Yeah, anyway, so sabi ko, ginagawa yan sa morning. Tapos, alimbawa, katulad minsan, I have to go out of the country. May mga kasambahay ng mga homeowners na mababait. Okay, no? Binibigyan ko na sila ng pakakainin sa pusa. So, yun nga yung sinasabi ko, yung isa, yung nasa US na. Hanggang ngayon, supportive pa rin siya. Kasi galing. Pag may nagkasakit nga, worried siya. Nandun na siya sa Amerika. Sa Amerika, Pero, yun, ang sa akin lang, ang time management kasi walang kinalaman yan sa kung pet lover ka o ano. It can be anything. You can be interested in anything, be involved in anything. It's up to you. Like sa akin mas madali. Pag presidente ka medyo madali. Okay. Kasi yung free ka sa time mo. Like you can work from home, you can use a cell phone, you can use the internet, yung lahat available nang hindi ka pupunta. 'Di ba? Yung physically pupunta. So, madali-dali. Pero yung mga iba, I doubt if they really have the time. Especially ako, wala akong mga anak. So, para mga anak ko yan. Ayun. Okay, pero Anne-Marie, paano yun? Kapag dumami halimbawa sila, okay lang ba sa'yo? Kasi ito parang may nakikita akong mga bahay-bahay na maliliit. Ano yun? Pinagawa mo ba yun? Oo, pinagawa ko kasi talaga? pag umuulan, wala naman silang sisilungan. Pag umuulan, hindi sila lumalagi doon. Pero may kikwento ko sa'yo. May isang pusa, malaki-laki siya, malaki. Tapos alam mo yun, yung white na ang isang eye niya blue, isa yellow. Oo, ang ganda niyan. Oo. Pero yung pusa na yun, yung galis niya mula dito sa mukha hanggang sa kalahati ng katawan. Ay, talaga? Yung isang araw na magpapakain ako, biglang lumunda, galing siya sa ilalim ng mga plants. Para lang kumain. Pagkatapos niya kumain, balik siya doon sa ilalim. Talaga? Oo, di ang ginawa ko, nagkaroon ako ng chance. Pinatakan ko siya dito nung yung gamot. Alam mo yung, pwede ba mag-advertise? Yung next guard na na Spectra, ang galing. Talaga? Pinatakan ko yon. Tapos after 1 month, dapat 1 month lang yon. So, Tapos so, magaling na siya ngayon? Another month. 2 ganun ha. Aba, naging gwapo na siya. Talaga? Hindi na siya nagtatago, kaya ko siya pinagawa ng bahay. Nahihiya siya nandun siya sa ilalim ng mga halaman. Sabi ko, paano pag umulan, di ba sambasa siya? Dapat may mataguan siya. So every time magpapakain ako, doon siya pumupunta, ha? Aba, nung gumaling na. Nagkaroon na siya ng na siya ng sarili. Ayaw na niya yung bahay. Talaga? Teka muna, mga ilang, malalaman mo ba kaagad yung age ng pusa? Hindi. Matanda na ba ito o bata Matanda na kasi isa na lang ipin niya. Talaga, bawa naman. Isa na lang ipin niya. Okay, kung may napulot na pusa na nais alagaan, dapat ba agad pabakunahan? Hindi. Kasi kung may sakit, hindi dapat bakunahan. Okay. Meron ako ngayong dog sa bahay. Kakalat-kalat doon sa village.
Nung nalaman ko may mga homeowners na nagsusumbong sa office, ipabarangay daw. No, kinuha mo. Naawa naman ako. Oo. May pagkaano siya, baka gusto mo i-adapt. May pagkaano siya, Labrador, na puti. So hindi siya white pure. teeth. Hindi pure. Hindi siya, wala naman May- daw talaga halos pure kung di pagbibili ka na lang dyan sa Oo nga eh. Anyway. So pang ilang aso na yun sa'yo? Hindi, ang aso naman namin, ilan yung pina-adapt sa akin? 2, isang Labrador din. Tapos yung iba naman, mga pets talaga, as in. Oo. Binili naman. Oo. Ayun. Oo. Sana nga, mas marami ngayon mag-adapt na lang ng stray kaysa sa bumili. Oo. Meron nga yung katulong, natatawa ako yung ganong kalaki na na Aso? Aso, ang laki. Ano yun? Tapos, German Shepherd? Hindi. Ano siya? Poodle. Giant poodle. Oh, really? Nakalaki. Pinagmamalaki niya kung magkano yung aso. I mean, nagiging Oo, status tama, symbol na oo. lang ba ang pets natin? Kaya yung mga iba, pag namatay yung aso nila, ayaw na raw nila mag-alaga, ang sakit-sakit. Bakit? Ang tingin mo ba kasi, they are for you? Maybe they are for you. They give you comfort when you're not feeling well and all of those things. But you are also for them. Oo. Pag namatay kasi parang part na ng family kasi. Pag Oo. pag, Saka, pag namatayan ka, God is telling you, you give someone else a chance. Ayun, oo nga. So, mag-adapt ka. Mag-adapt ka ng mga inaayawan. Parang tao. Oo nga. Di ba? Oo, tama, Aba, kung oo. ako hindi lumaki sa mga madre, Oo. di kawawa naman ako. Di ba? Tama, oo. Okay, pero Anne-Marie, alright, kasi ikaw nga ay CEO, no? Halimbawa, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung company mo, di ba? So, every day na bago ka pumasok, ginagawa mo ito dahil parang hindi naman siya responsibilidad, di ba? Parang hindi siya pressure dahil you enjoy doing it at saka relax ka lang. It's very early naman eh. It's very early. Like, you start your day that way. Kaysa na nakaganyan. Tama, Tanghali ka gigising, o paggising mo, nagaganyan ka na sa cellphone mo. Yung mga Oo ganyan nga. ba? Yes, So oo. you start your day that way. It is really the best way to thank God. It is Yes, really the oo. best way. Kasi yun ang konkreto eh. Hindi yung dasal-dasal ka ng dasal ka na ng Tapos dasal. wala naman. Tapos kung ano-ano naisip mo, no? Diba? Oo. Oo. Okay. So, tungkol sa pagnenegosyo, kamakailan ay nag-state visit si Pangulong Marcos sa Japan. Ano sa palagay nyo ang maitutulong nito sa katulad nyong My Filipino-Japanese Company? Maitutulong sa amin. Hindi ko yan masagot. Kasi ilang presidente na ganyan ang ginagawa. Okay. Diba? Oo. Pero, para kung gusto natin, kaya minsan sinasabi ko, akala ko gusto ninyo na magkaroon ng investors dito. Bakit nyo kami pinahihirapan? Tama, Government agencies? Sabi ko, bakit parang lagi, sorry, government ito ha. yung bakit lagi na lang parang nanunuyo kami. Samantalang kami ang nagbibigay ng progress sa economy. Bakit parang lagi kami nakikiusap, lagi kaming, alam mo yon? Kaya sabi ko, kahit anong punta ng presidente, sa kahit anong bansa, kung hindi pagagandahin ang investment climate dito, wala mangyayari. Ayun. Wala mangyayari. Okay, so ano ang wish mo doon sa pagpunta ng ating Pangulo sa Japan? Kasi Japan ang kanyang pinuntahan eh. So, kung nakakakita ka ngayon ng difficulty sa iyong company dahil nga sa yung mga government agencies ay hindi masyadong tumutulong or nagpapahirap sa inyo. Anong wish mo? Yun, sana na lang improve talaga yung services ng government agencies that really have to cater to businesses. Ayun, okay. Oo. Alright. So, anong aspect sa negosyo ang gusto nyong mapagbuti pa? Yun lang eh. Yung, alam mo, hindi, yung the ease of doing business, I still have to see that. Ayun. Diba? Okay. I always hear that. Alright. So, ibig mo sabihin, i-interpret ko lang yung sinasabi mo, Noan. Ibig mo sabihin, hindi tumutulong yung mga agencies sa halimbawa, sabihin natin, BIR. Imbis na maging madali yung inyong usapan, di ba? Meron silang mga ginagawa na nagpapahirap sa inyo. Oo, kasi basta hindi ko talaga maintindihan ba't kailangan ganun. Lagi nagpapalit ng mga
procedures. Yun lang, resibo na naging invoice, na naging official receipt. Yung pag ganun-ganun lang. Okay, oo. Tapos nagpapa-imprenta ka ng mga libro, no? Yung mga receipts. Sabi ko, ano ba ginagawa sa atin dito? Bakit palit ng mga policy? So halimbawa ako, hindi ako abreast sa mga bagong mga policies. Di lagi ako may violation. Di lagi ako mape-penalize. Ayun. Di ba? Okay, oo. I see. Okay. So, would you rather na ma-penalize ka kaysa sumunod ka sa mga pabago-bago nilang? Of course, kailangan sumunod. Oo. Sa akin, okay, the authority is still the authority. But I just wish that the authority is thoughtful. Oo, tama. Of the people. Gawin nila yung ano. Pero I will still follow authority. Hindi ako pasaway eh. Wow. Kaya naman pala okay ang iyong business eh. Pero okay, kung ganito ang environment sa ating bansa, would you rather ituloy or gusto mong isara? Ibig sabihin, if you have had enough. Kung may ibang paraan na I would rather I don't want to continue. Sabi ko nga, kanino ko ba sinabi? Sabi ko sa lawyer. Kasi meron kami sa CTA eh. Sabi ko, attorney, pwede ko ba sabihin sa court na gusto ko nang isara dahil sa pagpapahirap na ito? Ano sabi? Sabi niya, if you have the chance, yes. Siyempre, pag nagte-testify ka naman sa court, depende kung ano itatanong sa'yo ng justice. Ayun, I see. Pero I really wish, ang Pilipinas aayos kung lahat lang talaga maayos. Pero ngayon kasi siyempre parang nabuksan na yung mga ganyan, di ba? Yung corruption. So baka papunta na tayo dun sa straight, di ba? Tamang daan. Sana nga, pagdasal natin yan. Okay, ano ang produkto ng TYC? Although nabanggit na kanina, at paano kayo nakakatulong sa larangan ng pag-i-export? Siyempre, ini-export kasi yan. Export products yan eh. Okay. Wala akong alam na bumibili ng abaca pulp dito. Kasi what are you going to do with it? If you do not have the means to convert it into an end product. Dati, ang San Miguel, interesado dyan. Kasi binibili nila yung mga meat casings nila, yung sa hotdog. Yes, binibili nila yan sa abroad, ini-import nila. So they were thinking, baka pwede sila na ang mag-produce. Okay. So nag-conduct sila ng feasibility, sa planta, kung ano-ano mga Siguro, nakita nila na hindi worth na it's better to just buy Ayun. So, hindi na nila tinuloy. Pero okay, if ever na you want to close down, paano yung mga kumukuha sa sa Japan? Marami pa namang ibang nagpo-produce. Ayun. There are how many? Although one is not for Japan, but for Japan there will be 3. Okay. Anne-Marie, kasi noon sumama ka pa nga doon sa ating pag-cover ng tani, di ba? Yung sa Leyte, no? Abaca Summit. Yung Abaca no? Summit. Pero nabanggit mo nga, ever since hindi ka pa nga pinapanganak, may problema na, di ba, sa ating Abaca product. Alright. Ang tanong kasi, tumutulong din po ba kayo sa mga community na pinagkukunan ng inyong produkto? Hindi kasi kami diretso eh. Okay. May mga traders kasi yan. So pero kilala mo ba si Director Ali Atienza? Siya yung PhilFIDA ngayon. Yes. Ay nako, very innovative yan. Nag-aano siya talaga ng projects na matulungan ng farmers. Nakakatuwa, sabi ko sa kanya, alam mo Ali, dapat isang araw maging presidente ka ng Pilipinas. Kasi, he has the right attitudes eh. Talaga? Hindi dapat doon ka, doon ka, sumandal kasi magaling siya. Baka sakaling, mas lalong gumanda ang iyong business at hindi mo naisiping isasara ko na to. Hindi naman, hindi dahil doon. Siguro dahil din, dahil sa age ko rin. Okay. Walang there's nobody to hand the torch over. No? Sa pamangkin? Hindi eh. Wala sila. Ayun, okay. Anyway, ang ginagawa naman namin kasi,
more on processing. So the processor, we can still ask Japan to buy from them. So hindi ayun, magiging oo. problema. Okay. Oo. Alright. So, gusto kong Matula na tayo sa mga pusa. Oo nga, balik tayo sa mga pusa mo. So ano ang gusto mo talaga mangyari? Kung ikaw ay, sabi mo, mahirap gumawa ng foundation, ano ang gusto mong message para dun sa inyong community? Kasi kamo yung inyong asosasyon, yung inyong board, nag-create nga siya ng isang committee, Animal pero welfare wala, committee. oo. Tapos wala ka namang tauhan. Ikaw lang. So, paano 'yun? Ibig sabihin, wala ka bang maasahang tulong doon sa inyong subdivision? Siguro we just have to drum up getting information, drum up the committee, anong pwedeng gawin. Although nung nilabas yan, we already described ano yan, ano magiging papel. So it's also for protection of animals. Yes, oo. Hindi lang naman yung it's also for protection of animals, especially yung saka yung mga endangered. Nakalagay yun doon. Yung mga endangered kailangan i-report para sabihin kay DNR, no? Sabihin mo DNR? May nag-aalaga ng, alam ko yung mga yellow python, mga ganyan. Okay. So, dapat pusang alagaan nila. Di ba? Ang pusa, napakabilis sa maliliit na ahas. Ang bilis. Really? Ay, patay ka agad yung ahas. Really? Kasi ang reflex nila mabilis. Tapos, nakakita ka na ba ng pusa na galit? Yung kuko niya nag-extend. Really? Yes. Oh my God. Nakakatakot pag nakita mo nag-extend yung mga kuko. Talaga? Yan ang gagamitin niyang pang ganun. Pero ikaw hindi ka natatakot na maaring may mangyaring sa'yo? Kapag sa mga ganun? pusa? Oo. Hindi Kasi when you are good to animals, they sense it they sense it. Talaga? Pero syempre, minsan nakakalmot ka na hindi sinasadya. Kaya madalas ako, dapat suki ako ni ABC. Talaga? Oo. Pero dapat siguro naka-long sleeve ka, di ba? For protection. Naku, di ang init-init na niya. Ay, kahit na. Okay. Pero alright. So, ano yung pinapaliguan mo ba? Paano pag hindi ako nagpapaligo ng pusa. Oo. Aso lang. Okay, so yung mga pusa, talagang, pag nakita ka nila, talagang takbuhan sa'yo. Lalo na kung may dala kang pagkain. Yung mga nasa kalye lalo. Oo. Yung nasa bahay, meron kaming enclosure doon para doon sa mga rescue din. Basta pagkakita, pagbukas ko ng pinto, lahat nagnyaw-nyaw. Talaga? So, paano, do you like the sound ng ng mga pusa? Hindi ka ba naingayan? Ay, hindi. Kasi alam ko, natural kasi sa kanila yun Alam mo, may nagrereklamo nga. Dapat talaga, alisin na yung mga pusa sa village. Ang ingay-ingay pa naman yan pag nagme-mate. Sabi ko, hindi kayo naiingayan doon sa mga nagbibidyoke hanggang anong oras sa gabi? Bawal yun. Dapat hanggang 10 o'clock lang. Ang ingay-ingay nun, di ba? Kailangan Minsan i-report sintonado sa pa. DILG. Yung mga pusa, everyday ba nila ginagawa yun? Tama. You know, talaga lang siguro may mga taong ang tingin nila sa pusa ay basura. Oo, tama. Oo. Pero ikaw, halimbawa yung litter nila, hindi ba mabaho yun? Or, dapat meron ka kasing litter box. Alam mo, that is something that is surprising. Kahit na galing sa kalye, dinala ko doon sa enclosure, alam nilang gamitin ang litter box. Wow, hindi talaga? mo ituturo. Oo. Pero they smell pag marami? Siguro yung litter sand, may something doon. Unang-una, gusto nila yung maluwag yes, oo. Diba? Sila nga, binabaon nila yung dumi nila, no? So, siguro yung litter sand, ang daling hukayin. Tapos may smell siguro na attractive sa kanila. Maybe. Pero hindi yung pusa mismo, halimbawa, pag marami sila at galing sa labas, do they smell? Hindi, kasi di ba binabaon nga nila yung kanilang Oo, pero yung nilinis pa nila yung kanilang katawan, di ba? Sa lahat nga ng hayop, yan ang pinakamalinis kasi they can clean themselves. Alam mo, natuklasan ko, yung isang pusa kasi doon sa garahe namin, pag binibigyan ko siya ng vitamins na in-tube, ginaganyan ko sa daliri ko, ang gaspang ng dila nila. Ang gaspang kaya pala panglinis. Ang gaspang ng dila. Ayun, kaya pala. Merong mga parang, alam mo yung pang-is-is. Parang brush, Oo, meron ganun. Ayun, okay. Alright. So, anong gusto mong message? Para baka sakaling may nanonood, may nakikinig ngayon na ika nga baka makatulong sa'yo. Ang pag-alaga sa mga
stray, Oo. kay dogs or cats. It is compassion for God's helpless creatures. Alright, oo. Hindi sila pwede magsalita. Pag may sakit sila, hindi sila pwede pumunta sa DSWD, sa ano. Hindi sila pwede. Pag gutom sila, hindi nila pwede sabihin, pakainin mo ko. They cannot demand. Punta yan sa basurahan, magkakalkal. Kaya nga sila sakitin itong mga strays. Kaya sila madaling mamatay. So, we may not be able to save every animal, but even one, makasave ka lang ng isa. Pag lahat naman ay nagsisave, ang laki ng accomplishment. Okay. Pangalawa, yung respect for creation sa balance of life. Part sila ng isang malaking creation. Lahat yung ecology, yung balance ng ecosystem natin, lahat yan ginawa para sa ikabubuti ng humanity. Tama, So, pag hindi mo yan sinuportahan, like mga trees, mga tayo ang mamamatay siyempre. Diba? So, kailangang alagaan, pag nag-alaga ka ng mga hayop, ng mga nature, nag-alaga ka na ng sarili mo, lalo na yung future na magiging mga magiging mga tao. Tapos yung pangatlo, yung gratitude for God's blessings. Tama. We have to always to put that in mind. Huwag mo sabihin, I'm self-made. I'm so successful. Walang self-made. Bakit? Kung wala ang God. Hindi wala ka namang create na sarili mo. Lahat ng meron ka, talino, kakayahan, puro galing naman sa Diyos yan. Yes, tama. Ang kaibahan lang ginamit mo. No? Ayun. Pero hindi pa rin sa'yo lahat galing yan. So, yung magkaroon ka lang ng consciousness, hindi pala sa akin lahat ito. Tama. So, always put yourself in the shoes or in the place of these animals. Ayun. Empathize. Okay. Empathize. Alright. So, mga kaibigan, wala na kaming time at sana po kahit paano may naiwang kaming mensahe sa inyo ni Ann at sana po mag-empathize po kayo sa mga hayop na inyo pong nakikita dyan sa paligid, lalong-lalo na yung mga pusa at yung mga aso. Yung mga aso kasi, okay, I love dogs. At parang balak namin ngayon na mag-alaga ng pusa. I-adapt mo si YT. Anyway, pag-isipan namin. Okay, so mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood at sana po kung meron kayong gusto tungkol sa mga rescued animals, pwede kayong magpag-ugnayan kay Anne-Marie, okay? So mga kaibigan, ako pong muli si Melly Tenorio. Thank you kay Tess, thank you kay Orly, thank you kay Joy, at saka kay Ice. Alright, ito pong muli si Melly Tenorio. Bye! God bless!